Ito pa isang nangyari, ito matindi. Tinanong ngayon kung paano siya nag-imbestiga. Tinanong siya kung gaano siya nag-imbestiga. Ito, pasok. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo. Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi, na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor. And was this Malinaw ha. How was he tasked? Inutusan siya. Inutusan siya. Meron siya kasing sinasabing moto proprio. Parang may sinasabi siya na, yes, they're under the Department of Justice, pero independent sila. May sinasabi siyang ganun. Parang ang sinasabi niya kasi, ang NBI, meron siyang karapatan o kapangyarihan na mag-imbestiga kahit na walang complainant. May ganun eh. Ang galing ni Narbasa eh. Sabi nga ni Narbasa eh, di ba kailangan kapag katulad niyan, grave threat, di ba dapat meron tao na tinatakot. Tapos yung tao na tinatakot na yon, yung involved party, di ba dapat magdireklamo siya o ilalabas niya kung gaano nakaapekto sa kanya etong pagtitreten nitong kabilang party. Di ba tinanong siya? So nagpunta ba sa NBI kasi pinatawag niyo si Inday eh. Tinatawag niyo si Inday kasi may tanong dito eh. Sabi, si Inday Sara ba? Yung mga threats sa buhay niya, yung mga sinasabi niya na mga threats sa buhay niya, did you address it and how did you address it? Pinatawag po namin siya dito para makuha namin yung mga impormasyon patungkol doon. A question. Si Bongbong Marcos ba pinatawag niyo? Para makakuha kayo ng impormasyon at makapag-come up kayo ng demanda na delikado buhay niya. Hindi. Si Lisa nagpunta, hindi. Si Bongbong nagpunta, hindi. Si Martin Romualdez, hindi. Si Inday Sara, nung sinabi niya na may threat sa buhay niya, how did you address it? Pinapunta po namin siya rito para alamin. Bakit yung kay Bongbong, hindi niyo siya pinapunta para alamin, pero may kaso si Inday? Pero si Inday Sara na pinapupunta nyo dyan para alamin, hindi nyo naisampa yung kaso. Bakit? Kasi hindi nagpunta si Inday. Tingnan nyo yung ginagawa nyo kagaguhan. Diba? Tarantado, diba? Diba nakakainis? Ginagawa nyo tanga yung tao eh. Dapat kasi kung papaano yung... Kung maniniwala naman ang tao sa inyo na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Patungkol sa pagsiseryoso sa threat na binibitawan sa mga elected officials. Okay man lang yun. Pero sana, hindi lang sa isang tao. Sana, parehas. Pero pag ang nangyayari kasi, ginagamit yung ahensya ninyo para yung mga kalaban sa politika, winiweaponize yung ahensya ninyo para yung mga kalaban sa politika, mademanda, makasuhan, mapigilan sa pagsasalita, yun yung hindi maganda. Mamaya may expose yan dito. is there an interagency also or just purely NBI? I don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, To be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka-general. Yes, May pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor. I first don't know which part of that. So, you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So, after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the... Di ba? Nag-imbestiga siya. Paano yung investigasyon niya? Napanood ko yung snippets, tapos pinanood ko yung buong video. Tapos anong ginawa ko sa buong video? In-screen capture ko.
Tapos ngayon, ginawa ko, pumunta ako sa ibang mga previous videos ni Inday at kinuha ko yung mga yung mga pinagsasasabi niya doon na might be threatening to the president. Katulad ng alam nyo yung iniisip ko nung mga panahon na yan, parang gusto ko na siyang gilitan ng leeg. Parang gusto ko na siyang gilitan ng leeg. Threat daw yun sa presidente. Ito yung usapin ng Sarilo Yung isa daw na kadete pumunta sa kanya at sinabi na, "Sir, can I have your watch, sir?" Tapos sabi daw nung gagong presidente natin, What? Kasi tradition daw pala yun Kasi si Pangulong Duterte kaya pa nagbibigay ng relo Because I will give you my life. You will give me your time and I will give you my life. Parang ganun daw yung ibig sabihin nun sa mga kadete. Ewan ko kung accurate yan. Tapos sabi niya, binastos daw yung bata. Why will I do that? Why would I do that? Ginanon daw niya yung bata. So parang napahiya daw yung kadete. Galit na galit daw si Inday. Sobrang galit daw ni Inday. Parang gusto daw niyang pugutan Parang gusto niyang pugutan. Sinabi niya ba na pupugutan ko ng ulo yan bukas, mamayang gabi, sa isang araw? Pupugutan kita ng ulo. Ginanon ba niya? Ang magaling mag-threat si Erwin Tulfo. 'Di ba sabi niya sa kay Risa Ontiveros, "Ikaw Risa, sampaling kong pagmumukha mong hindot ka 'Di ba sabi niya kay Kiko Pangilinan, "Ikaw Kiko, bobo ka, baka sampal-sampalin pa kita 'Yun ang threat, 'di ba? Hindi naman 'yun life threatening, pero yun? Pananakot 'yun, na mananakit. 'Yun ang may dapat kaso. Pero yung alam mo, in that instance, sobrang galit ko sa kanya. Parang gusto ko siyang pugutan dahil sinabi ko ba napupugutan ko? Hindi. Sabi ko lang, sa inis ko dahil sa ginawa niyang pambabas, circumstantial dito naman, pumunta tayo dito. Sa yung sinabi niya dyan sa press conference, dyan tayo, sabi niya? "Huwag kang mag-alala sa aking buhay." Kasi pag ako namatay, may kinausap na ako na tao kasi wala namang ibang papatay sa akin kundi yung tatlo na yan kasi mayroon talagang threat sa buhay ko. Ngayon, pag ako namatay, alam ko kung sinong pumatay sa akin. Parang ako. Ngayon, pag namatay ako ngayon, alam ko kung sino nagpapatay sa akin. Ang nagpapatay sa akin, gobyerno lang. Tama? Gobyerno lang magpapatay sa akin. So kung halimbawa ako, sinabi ko na, pag ako pinapatay ng gobyerno, mayroon din akong kinausap yung nanay ko. Pumunta sa pinakamalapit na mangkukulam tapos kulamin sila lahat. Gusto ko may lumabas na mga bubuyog sa ilong nila tsaka sa mga butas ng tumbong nila. Masasabi mo ba yon na threat yon sa kanila? Threat yon sa kanila pag may ginawa sila sa aking masama. So conditional yun. Yung ginawa ni Inday, pag pinatay nila ako, may kinausap na ako na tao, no joke. Sabi ko, patayin mo sila, wag kang pipigil, wag kang titigil, ipagiganti mo ako. Conditional ba yun o hindi? So bakit kayo takot na takot doon sa sinabi ni Inday? Ibig bang sabihin, papatayin nyo si Inday? Ganun lang kasi yung kasimple. Inang yan. Mga wala kayong mga utak kasi. Threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her, like, Your Honor. Di ba? Paano? How did you accommodate the threats to, or how did you handle the threats to the Vice President? We sent her a letter inviting her here so that we can get full information of bakit hindi kayo nagpunta sa kanya? Vice President siya, papupuntahin niyo dyan, putang ina niyo. Sino ba kayo? Gago ka ba? Vice President siya, papupuntahin mo sa opisina niyo. Bakit kayo NBI, hindi kayo magpunta? Pangalawa yan sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Hindi kayo nagpunta sa kanya para tanungin. So, "Ma'am, meron po kayo nabanggit na ganito. Nandito po kami para mag-imbestiga. Gusto lang po namin malaman kung ano po yun para makapag-case build up tayo, para mapigilan natin yan kung meron man." Tapos i-coordinate niyan sa PSG. Diba? Ma'am, nakapag-coordinate po ba kayo sa PSG? Ano po sabi ng PSG, ma'am? Alamin namin lahat. Kayo yung pupunta. Sino ka? Putangin nang yan. Ano ka? Investigador? Papupuntahin mo, vice presidente? Gago ka ba? Tanga ka? Kung halimbawa, si Bongbong Marcos. Halimbawa, papuntahin mo dyan. Bongbong, may narinig akong may threat sa buhay mo. Punta ka nga rito, pag-usapan natin. Baka sabihin sa'yo ni Bongbong, tadyakan kita. Gago ka ba, presidente ko? Pupuntahin mo ako sa opisina mo, putang ina mo ka. Pwede nga kita ipatanggal ngayon, di ba?
Ganun kayo ka-gago? Ganun kayo ka hindi nyo alam ang proseso, hierarchy? So si Inday pinapunta nyo. Si Bongbong Marcos ba pinapunta nyo, inimbitahan nyo nung inimbestigahan nyo yung threat kay ano? Yung threat kay Pangulong Marcos? Hindi naman. Oh. So diyan lalabas yung double standards ninyo. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor, Okay. but we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe Archive, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG. Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agent Pucha, yan ang sinasabi ko, hindi marunong mintindi. Tinatanong ni Cayetano kung sa personal na pagkakaalam mo, personal na pagkakaintindi mo, dapat ba ganito, dapat ba ganyan? I don't have personal, wala ka palang personal knowledge sa mga bagay-bagay. Ano ka naging eksperto? sino taga-protekta na lumalaban dun sa threat, ay tatanungin natin. Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by IGP, Your Honor. No, I'm not, I will ask. Oo nga, ikaw yung investigador eh. Di ba sabi mo inutusan ka mag-imbestiga? Ikaw yung nag-iimbestiga. Kumuha ka ng mga video-video, gumawa ka ng report, may affidavit ka, pinasa mo sa DOJ. Ikaw yung tinatanong, bakit hindi kasama sa investigasyon mo yung pagtatanong sa PSG? Tapos sasabihin mo, tanong sa amo mo, putangin lang yan, yung amo mo ba nag-imbestiga o ikaw? Kaya nga tama yung tanong ni Narbasa eh. Did you really investigate? Kasi nung tinanong siya bakit nakakulong si Zulika, si Attorney Zulika? Hindi niya alam. Hindi ko alam, ha? I thought you investigated. Bakit hindi mo alam bakit naganap yung video na yan? Dapat alam mo yung history. Bakit naganap yung video? Saan naganap yon? Anong topic? Anong pinag-uusapan? Anong pinagmulan? Dapat alam mo yun. Nag-imbestiga ka eh. Tangina niya. Nag-imbestiga ka doon lang sa sinabi ni Inday Sara na may kinausap siyang tao para ipapatay yung mga dapat na mamatay. Ganon. So hindi ka nag-imbestiga. Ni-railroad nyo. Dibistado kayo ngayon dito. Ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there. Ganda nung tanong eh. You tried subpoenaing itong mga umaten dyan. Sino nagutos ba sa'yo nun? That's part of investigation. Yun naman pala eh. So, meron pala kayong rule book na sinusundan for investigation eh. Bakit ito hindi mo ginawa ito? Pwede mo naman sabihin na, hindi kasi yan kasama sa rule book na sinusundan namin, pero magandang point of ano yan ha? Point of improvement yan. Idadagdag na namin yan sa susunod. Pwede naman ganun eh. Pero yung, hindi ko alam, tanong nyo sa hepe ko, gago, ikaw nag-imbestiga, di naman yung hepe mo eh. The threat is real, or the PSG will say politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. Yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it would be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA state Ito maganda pag magaling. Abogado, yung senator judge. Ganito magagaling. Tingnan mo si Gatchalian. Ganchilyan na siya. Ganchilyan. Kasi nanggagatchilyo na lang siya. Si Gatchalian, nakakaawa din. Talagang buti nga kahit papaano, nagsalita si Gatchalian kahapon eh. Buti nagsalita si Gatchalian. Putargis yan. Walang hiya na yan Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa